Joey Chua Uy. Yun, opo. Ayan ha. So liwanagin natin ha. Kasi kahapon ay bigla nagpalabas ng desisyon Yes. ang second division ng COMELEC Oo. na sinasabing disqualify. Ano ha? Ito pong naiproklamang nanalong congressman na si Joel Chua Uy. Ayan, opo. Kaya nagkaroon ako ng nagduda ako ng konti. Pero tandaan niyo po ha, yung naproklama na po ito 6th district. 6th district, tama na son? Yes. Opo, 6th district. Ito po yung nakalaban ni Congressman Benny Abante. Ayan. Ang naiproklama po at nanalo, ilan lang lamang, mga 2,000 lang ang lamang, no? Mga 2,000 votes lang po, ay ito pong si Congressman Joel Chua Uy. Ayan na, Congressman Joel Chua Uy ay dinidisqualify at sinasabing ipinasa ang pagkapanalo kay dating incumbent Congressman Benny Abante. Yes. Tama ba yung binabanggit ko? Ayun, oho. Kaya marami ang napataas ang kilay ngayon. Nagtaka ang marami. Ano ha? May nabalitaan ka bang nagpetisyon pala dito kay... parang wala tayong nabalitaan, pero naglabas po ng desisyon ng second division ha. Second division pa lamang po ito ng COMELEC na dinidisqualify nga po yung Joel Chua bilang kongresista ng Maynila at Joel Chua Uy, yan na. At ang ipapalit sa kanya, mananatiling congressman ay si Congressman Benny Abante. Kaya yun. Alam mo ba kung bakit siya na-disqualify? Bakit daw? Kasi siya ay ipinanganak noong March 15, 1962. Si Chua Uy. Si Chua Uy. Okay. Sa isang Chinese father. Okay. Ang Chinese, ang kanyang tatay. Oo. Who acquired Philippine citizenship through naturalization. Yung tatay niya. Okay. Nung siya ay 5 years old. 5 years old si Joel Uy. Chua Uy. Oo. At ang nanay niya ay Pilipina. So kung ang kanyang tatay ay Chinese, okay, at naging naturalized Pilipino lamang, pero buhay na siya, sinasabi na siya ay hindi natural born Pilipino. Hindi natural born Pilipino itong si Joel Chua Uy. At siya daw ay isa lang maituturing na naturalized citizen. Okay. So kung siya naturalized citizen, Hindi siya natural born, oo. hindi siya pwedeng tumakbo. Kaya pala yan, disqualification, ab initio, una bes, hindi siya dapat tumakbong kongresista. Ganun ba ang ibig sabihin? Ayun. So binabaliwala yung kanyang kandidatura. So parang ang nangyari, parang walang kalaban si Congressman Benny Abante. Oo, bagamat may ibang tumakbo doon. May iba tumakbo, iba pang tao. Natanggal si Uy. At dahil siya yung number 1, ang sumunod na nasa listahan Second highest. si Abante. Si Abante. Oo, kaya siya ay umabante. Kaya ang breaking news pala kahapon at nabigla po ang marami, mananatili daw pong kongresista. Itong si Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila. Ayan. Pero, hindi pa siya makakaupo bilang congressman. Si Kong Benny Abante? Hindi pa. Bakit? Aatras muna siyang kaunti. Kakambyo? Hindi pa siya pwedeng umabante. Pa-reverse? Reverse. Bakit naman? Re-reverse muna siya. Kasi galing kwarta, di ba? Naglabas. Galing kwarta. Quinta. Quinta. Nagkwarta. Kwarta. Tapos re-reverse dapat. Reverse. Nilagpasan din siya ng-tercera. Hindi na nag-tercera kasi kailangan umabot siya ng June 30. Okay. Kasi sabi ho ni COMELEC Chairman George Garcia, kahit annulled na yung kanyang proklamasyon, si Uy ang tinutukoy, ha? Kung hindi pa final ang executory yung desisyon, hindi pa kasi final Sapagat Second division, yes. Maaaring may effect pa yung proklamasyon hanggang walang finality yung desisyon na binabaliwala yung naturang proklamasyon. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, hanggang umabot pa yan ng June 30, si Congressman Uy pa rin ang tawag. May
kumbaga, may gumagana pa rin yung kanyang pagkakaproklama bilang nanalo kongresista. Oo, siya pa rin ang uupo. Ayun. So kung hanggat walang finality, hindi pa rin makakaupo. Hindi pa makakaabante, si Abante. Ayun. So anong gagawin ngayon ni Congressman Joey Uy? Pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration. Okay. O agad niyang iakyat sa Supreme Court. Pwedeng i-appeal sa anbang? Oo. Sa anbang ng COMELEC or diretso na sa Supreme Court? Diretso na sa Supreme Court. Ayun. Kung ako sa kanya, diretso na ng Supreme Court. Ganon. Para matagal-tagal. pero siyang upo sa June 30 ng tanghali. Oo. Yung Joey Uy. Oo. Kasi nakalagay sa balita, parang naipro lahat eh. Ha? Kung babasahin mo yung mga balita sa online, sa dyaryo, parang iisipin mo na baliwala ang pagtakbo ni Joey Uy at ang uupong kongresista mananatili ay si Congressman Benny Abante. So hindi pala ganon. Hindi pa siya makakaupo. Hindi pa. Kasi yung upuan ay kay Uy pa rin. Naibigay na. Naibigay na eh. Kung June 30 ang tanghali ang ating pag-uusapan, kasi ngayon, incumbent congressman pa rin yung Benny Abante, di ba? Yes. Hanggang June 30 ng tanghali. Ayun. So, June maliwanag. 30, magpapalitan na, di ba? Yes. 20th Congress. Oo. Hindi aabot si Abante sa Ayun. 30 kasi hindi naman ganun kabilis maglabas uli ng isang final decision Lalo na kung sa Korte Suprema po ipapile pa yan. Kaya ang ating magiging Vox Populi may kinalaman sa bagay na yan. Yan ba? Mabuti na lamang niliwanag mo, Nelson, Ano pa ang ating maiinit na issue ngayon, Nelson? Sinasabi mo kanina, may nananawagan pala ng pagre-resign, ha? Pero anong gagawin nila? Sabi mo nga dyan, di ba? Katulad ng panawagan sa inhibition sa mga senador, ang resignation naman ay personal din yan, eh. Totoo. Di ba? Kung ayaw mag-resign ng isang nakaupo, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin yun. Di ba? Tama naman. Tsaka yung antag ito yung mga magre-resign kasi, di ba? Although courtesy resignation, nasa sa tao pa rin kung tatanggapin yung kanyang yung sa person of authority, di ba? Gaya ng Pangulo. Huwag niyo pong questionin, di ba? Sa Pangulo naman, kasi appointed sila, di ba? Kung ikaw naman elected at pinagre-resign ka, at ayaw mo, wala namang magagawa ang... ganon. Di ba? Hindi pwede yun. Tsaka, ang elected official kasi may mandate ng tao yan eh. Binoto ng mga tao, kaya hindi basta-basta madaling mapagre-resign yun. Totoo, diba? totoo. Tsaka trust and confidence kasi yan kapag yung appointment di ba? Maliban na lamang, pangalawa dyan, Nelson, kapag ikaw ay mayroon kang eligibility, di ba? Hindi ka rin basta-basta mapapaalis. May tenure. Yes. Pagkagaya nga ng elected, may tenure sila, may termino sila. Hindi basta-basta sabihan mo, sinabihan ng Pangulo, Mayor, mag-resign ka na. Hindi pwede pilitin yun. O kahit sino pa mang tao ang magsabi sa isang halal na opisyal, hindi mo pwedeng pilitin. Nasa inyo yan kung nanonawagan ka mag-resign, pero hindi mo pa pwedeng pilitin. Kasi nga yan ay personal na bagay. Yan. Nasa pagpapasya yan ng taong pinagre-resign mo, kung magre-resign siya o hindi. Yes. Ganun din kahit sa trabaho, Jen. O ikaw ay isang regular na empleyado, wala ka namang nilalabag na patakaran sa trabaho mo, hindi ka rin pwedeng piliting magre-resign. Totoo yan. Paano maliba alam mo, Nelson, ito, ewan ko lang kung nabalitaan mo na ito kasi ang matindi ang balita ngayon sa Malacanang, meron daw kasi dyan ngayon yung tinatawag nilang Dragon Lady. Bumubuga ng apoy yan? Yes. Pero ito daw, Dragon Lady na ito, bububuga ng apoy, wala nang ginawa kundi magsumbong sa Pangulo at sa unang ginang. So ibig sabihin, hindi ito ang First Lady? Hindi ito ang First Lady. Hindi po. Ang ginagawa nito, magsumbong sa First Lady. Taga-sumbong? Yes. At, ano sinusumbong? Kung ano-ano ang... Kasi naalala ko dati, nung meron naparatang... Naalala, bago reporter tayo niyan Noong FBR time. Meron din isang naparatangan yan dati na yung Dragon Lady. Okay. Di ba? Ang pangalan niyan dati, kung matatandaan niyo po, yung Lenny De Jesus.
Di ba? Yes, no, kapag sinabi, itong kapag kakampi mo yung Lenny De Jesus that time, abay, okay ka, medyo safe ka sa trabaho. Pero pagka yun, naisumbong ka noon. Nako, mabilis pa sa alas 4, baksi ka. Mukhang nauulit daw ito ngayon, Nason, itong Dragon Lady na ito, sapagkat wala na itong ginawa kundi magsumbong sa unang ginang. Baka naman, alam mo, Jen, yung iba nga gumagastos pa ng intelligence fund, di ba? Meron pang intelligence officer para makakalap ng impormasyon sa opisina niya. Yung Office of the Vice President, wala na, di ba? Yung mismong Office of the President. Mabuti nga sana kung sinasubject for investigation ng malaki yung intelligence fund niya. So kailangan, baka empleyado ng intelligence agent yan, taga-sumbong nga eh. Ayun na nga, siguro, no? Pinapasweldo yan para yan ang gawin. Baka yun talaga ang trabaho. Kapag kakabalan lang na nagsusumbong na kung ano-ano. Alam mo, ang sabi ng mga taga roon daw, isa sa mga naisumbong nito na pinaniwala na tinanggal, yung Naida Angpin. Nawala yung Naida Angpin, di ba? Tagal na nun. Ayun na nga. Sabi ko nga sa'yo, noon pa, nandiyan na yan eh. Isa pa, pangalawa daw. Isa rin sa naisumbong nitong tinaguriang Dragon Lady na ito, Secretary Sheroy Garafil. Kaya natanggal din. Napalitan din. Ibig sabihin magaling na intelligence officer ito. Kasi, siyempre, hindi noon basta papaniwalaan ng First Lady yan, kung hindi walang batayan, di ba? Mabuti nga sana kung performance talaga. Meron pa isa, yung Dong Mendoza. Naisumbong din daw nitong... Saan naman siya? Ito yung parang kung sa mataas officer ito ng Congress na parang PLLong style na gano'n eh. Parang officer, yung relation officer. Mabuti nga sana, Nelson, kung ang sinasabi mo, kina-counter-check, pero pagka ito daw, naisumbong nito, wala nang counter-check? Mabilis pa sa alas 4, tsugi agad. Ganun ba? Kaya mukhang ang sabi nila, itong pangalawang Dragon Lady ng Malacanang ay kinatatakutan ngayon. Mukhang matindi raw talaga at direkta kung magsumbong. Hindi, ako naman, Jen, ha? Bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Ang Malacanang na, siyempre kahit ako naman, pag kami nagsumbong sa akin, una, hindi ko muna basta-basta paniniwalaan, di ba? Tama, sana nga, gano'n, no? Ipapa-counter-check ko. Baka sasabihin ko, sige, tawagan ko si Jen kung totoo ito, ha? Hello, Jen. Puntahan mo nga ito, ha? Kasi sinabing may ganito-ganito ha? Tingnan mo nga kung totoo ito. I-double check mo nga kung talagang totoo ito mga sumbong na ito. Pag mo sa akin, Sir, hindi po totoo Wala daw, hindi naman ho mabuti sasabihin ko, babaliwala ko lang sinasabi sa akin. Mabuti nga sana kung binabaliwala na. So mukhang ipinakikinggan at binibigyan ng bigat At ngayon daw, ang latest, ang isa sa pinupuntirya, alam mo ba kung sino? Sino? Nako, yun daw, Sap Anton Lagdameo. Yun daw atang... pa si Lagdameo? Ang tagal dyan na Alam mo naman, hindi, paano yan body-body ng Pangulo yan. Pero ang chismis daw ngayon dyan, mukhang yun ang pinupuntirya at sinusumbong ng kung ano-ano sa unang pamilya. Yun daw ang binabalita ngayon. Ngayon, kapag ka ito ay... natanggal. Abangan mo. Baka pangyarihan talaga kung sino man itong Dragon Lady na ito na kinatatakutan ngayon sa loob ng Malacanang. Baka nga, matindi yung kanyang intelligence gathering. Kasi malaki pondo Alam mo, kapag ang intelligence gathering mo tama, yung A1 information, nakakatulong. Pero kung mali-mali, gusto lang threat lang sa iyong makakasira. Yun, ang mangyayari dyan. Nga. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, kada sumbong, tanggal ka na tanggal, yung bahay mo, sinabi, boss, yung pader mo dun sa kabila, may anay na. Bakbakin natin, binakbak, tanggal. Yung kabila rin, sira na, tanggal. Magigiba yung bahay. Yun na nga. Hindi matibay. Ako naman, doon sa mga pinagsusumbungan, sukatin nyo. Para masukat natin kung talaga nga ba tama yung sumbong o hindi, di ba? Alamin ninyo, i-double check
di ba? Kumbaga sa pulis, di ba, meron kang inaalam, counterintelligence. Kung talagang tama ang pinararating na hindi. Di ba? Sukatin ninyo kung hindi tama o kung tama man, di talagang pagtibayin natin, di ba? Baka nga maganda layunin nito. Baka naman ang dating lang yan, pinuproteksyonan lang niya ang kanyang sarili, Nelson. Di ba? Sa mga taong dati nang malalapit sa inyo. Yun ang ating pinupunto doon sa mga doon sa mga pinag-resign, di ba? Yung binabanggit mo kanina. Baka mamaya, lahat ng pinag-gusto nyo, maisumbong. Pag-resign yung pala kapakipakinabang pala sa inyong napapakinabangan pala sa tanggapan ng Pangulo. Nakakabuti pala. Pagka nakakabuti tapos pinalitan mo, mahirap, di ba? Kasi doon sa pumalit, hindi ka sigurado ka pa eh. Hindi ka pa sigurado. Samantalang isa ay nag-perform na eh, di ba? Ganyan din na nangyayari nga sa tanggapan ng PCO, di ba? Sabi nila, ang ganda nung performance ng Ana Marie Puod, pero ang daming nagsumbong napilitan tuloy na mag-resign yung tao. Di ba? Ngayon, ano mangyayari na sa atin dyan? Kung maganda din naman yung performance base, kung talagang honest to goodness. Di ba? Pero kung aasa lang tayo sa mga sumbong-sumbong, kung sino-sino, baka sa halip na makabuti, makasira pa sa ating magandang layunin sa pagpapatakbo ng gobyerno, Nelson. Di ba? Pero ibang taga-sumbong may posisyon? O nakalutang, floating? Yung taga-Sumbong? May posisyon din daw. May posisyon. Inaalam din nila. Ang masama doon, pag saan mo na naisumbong. Ang problema, naisumbong mo na. Baka mas pakinggan ka. Baka mas pakinggan. Hindi ko alam ba? Yun na naman ang usap-usapan nila dyan. Tayo naman. Hindi naman mawawala yan dyan. Alam mo naman niya, kahit saan, ha? Totoo. Kahit yan sa magkakaibigan, may taga... Nangyayari talaga yan. Alam mo na yan eh. Ma-identify mo eh. Huwag ka maniwala yan. Lahat yan kaaway. Yun na nga. Di ba? Ay, nako. Anyway, inaalam pa natin mamaya, balikan natin itong binabanggit ukol doon sa mga panawagan ng pag-resign daw. Sige. Nililiwanag lang pala natin, Nelson, dito po sa ating Vox Populi, yun ang tawag ito, yung desisyong ito, baka lang kasi malito kayo, ang naiproklama ng COMELEC na nanalo sa katatapos na eleksyon, ilan yung nabanggit mo kayo na, ilan yung boto? Teka. Kaya na umaga na babalikan ko. Babalikan natin, Kasi parang 2,000 plus lang ang nilamang nitong si Joey Chua Uy. 6th District, Manila. Yes. Yan, baka kasi magkaroon ng confusion sa ating mga taga-subaybay. At ang pagkakaproklama, nanalo. Pero kahapon ng hapon, ay naglabas ng desisyon ng Second Division. Kahapon kasi habang ako'y papauwi, Nelson, nag-monitor ako ng iba't ibang himpilan, narinig ko 2 himpil nag-interview kay Chairman Garcia Ang naitanong lang nila, yung may kinalaman sa Duterte Youth, hindi nila naitanong itong usapin kay Congressman Joey Chua Uy. Hindi pa lumalabas. Kaya nabigla nga ako, pagdating ng umaga, ay meron palang desisyon ng gano'n ng Second Division. Gabi kasi. Gabi nung, yung wala na nakakakita. Kaya pala pagdating ng umaga, marami na bigla. Pagdating ng umaga, ini-scan ko pa Kasi parang wala pa sa networks, puro social media lumabas yung report na yon. Nauna pa, si Joey Uy po ay nakakuha ng 64,746 votes. 64,000, yes, okay. Si Benny Abante ay 63,358. So ang lamang lang ay 1,361. Mantakin mo Ang slim na slim pala, Masakit sa kalooban pala ang pagkatalo niya, Yes. Ni So, Benny Abante. Naiproklama si ng Joey COMELEC sa pagkatapos ng eleksyon ay ang nanalo yung Joey Chua Uy. Ayun. Pero kahapon ay nang iba ang timpla. Sapagkat sinasabi ng Second Division na disqualify pala sa pagtakbo itong si Congressman, si Joey Chua Uy. Nagkagulo-gulo na ako. Pero gaya nga na sinasabi mo, hindi naman napapawalang bisa
yung kanyang proklamasyon. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa final yung Oho. decision. So, pwede pang iapila ni Joey Chua-Uy yung desisyon na yon ng Second Division. Yes. So, pagdating ng June 30 ng tanghali, ang upong representante ng 6th District, si Uy pa rin. ay hindi siya pipigilin, ha? Baka kasi pipigilin, huwag ka mo po, kasi disqualify ka. Hindi, hanggang ngayon, kuha. Dala-dala niya yung upuan. Bit-bit ba niya? Ayaw pa upaisip kang Benny. Talaga naman, Ay. So, yun pala maliwanag, ha? Ang atin, kaya naging Vox Populi natin, sa palagay nyo ba ay namanipula ang diskwalifikasyon ni Joey Chua-Uy bilang kongresista sa Maynila para palitan ni Benny Abante